peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There will be sorrows, no sadness, no trouble will be. There will be peace in the valley for me. There will be peace in the valley for me someday. There will be peace in the valley for me. Oh Lord, I pray. There'll be no sorrows, no sadness, no trouble will be. There will be peace in the valley for me. For me. There will be peace in the valley for me. Thank you. Okay, at this time, instead na pag-usapan muli natin yung sermon natin, binago muli ng Panginoon ang ating message ngayon. Minsan, ang preachers ay kailangan laging nakaaral at laging handa. Pero kailangan din sa preachers, kailangan din tayo nagtitigil kung anong guidance ng Panginoon. Maraming experiences ng mga preachers kung paano mo alam na hindi yun ang gusto ng Panginoon. Siyempre, yung series sermon natin, napag-aralan na natin at mas maganda sana. Pero siyempre, kahit anong gawin mo, pag rinigyo mo at kinag-pray mo, wala kang maramdaman na yun ang gusto ng Panginoon. Meron sa talaga ipapasok sa isip mo. Ito ang message na maganda ngayon. Hello po? So, yan po. So, ito ang pag-aralan natin. Only the true, kind, and loving people can experience joy in their whole life. Pag tinagalog natin yan, ang mga totoong nagmamahal at mga mababait lang ng mga tao ang nakakaramdam ng kaligayahan sa buhay. Nakuha niyo? Hindi natin maiwasan na sa buhay na ito, sa mundo ito, maraming kontrabida rin sa atin. Marami na rin problems. Marami na iinggit. Maraming sisira sa iyo. Marami ka rin nakikitang pagkakamali. So lahat ng mga ito nakaka-stress, nakakasira sa ating buhay. Pero, ayon sa ating mensahe, only the true, kind, and loving people experience joy in their whole life. Hello po. Yung mga tao lamang, para sa mga Ilocano, bigijay na bangkay, na imbag, managaya, so galaan ti makarik na, iti ragsak, iti biyag, iti biyag da, ang sitso. Kaya, yung mga tao lang talaga na tunay na nagmamahal, tunay na mabait, sila lang po talaga ang nakaka-experience ng tunay na pagmamahal. Tingnan ka muna natin. Okay, si Daniel ngayon ang readers natin. Kailangan tingnan niyo si Daniel na microphone. Okay, lahat po tayo ito ngayon.
Sundan ninyo si Daniel sa John 15:2. Sundan yung map. Dapat dito ka para makikita ka. John chapter 15 and verse 12. This is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Okay? Kakilang Diyos, kakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po, pagkikita namin, pag-aralan namin ang iyong salita. Hinihiling ko po, i-bless po ninyo ang bawat isa. Kayo pa ang mamuna sa preaching ito. Sana po, maramdaman po namin ang iyong pag-ibig, presensya sa aming buhay, at i-bless po ninyo ang mensahe ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so alam po natin na alam niyo ba na ang pag-ibig, yon ang pinakamalaking utos. Dahil sa pagmamahal, ni Old Testament, meron tayong kinikilala ng Ten Commandments. Pero in the New Testament, ang pinakamahalaga, pinakamalaking utos ng Diyos ay pag-ibig. Yung pag-ibig, mas marami pang sakop niyan kaysa Ten Commandments. Kaya nga po, pinakamaganda pa rin sa lahat ng mga Kristiyano, lahat po ng ginagawa natin para sa Panginoon. Wala tayong ibang purpose. Hello po? Kapag ang ginagawa natin para sumikat ka, para magkasikat ka, o para may iba kang purpose, hindi ka talaga ma-bless. Pero kapag ang ginagawa natin ay lahat ito ay para sa Panginoon, yun pa rin ang the best para i-bless tayo ng Panginoon. Okay. For the kind and loving people, stress can be a challenge. But some people, stress become harmful because of their unforgiving heart. Lakihan mo ngayong puso. I-try mo ang pwede yung palakihan yan para makita nila. Ganito yung itsura ng puso na ang tawag dyan. Ganyan ang puso na hindi mapagmahal. Anong laman yan? Distrustful. Ano pa? Resentful. Ano pa? Lonely. Angry. Bitter. Siguro pag magsalita, palagi nakaganyan. Kaya na talo, laging talo ang mga taong hindi marunong magmahal. Hello po? Araw-araw na lang ang laman ng puso mo. Distrustful. Resentful. Ganyan ang puso. Wala namang tao, wag na tayo magbalan-banalan. Wala namang tao hindi marunong magalit. Wala namang tao hindi marunong masaktan. Wala namang tao hindi marunong maigit. Pero dahil po sa pagmamahal, nawawala ang mga ito. Hello po? Kaya yan po, minsan, pag may saktan ako, lalo na nga sa mga driver. Sa mga driver talaga, maraming tukso dyan. Kaya kinukumpir ko ang sarili ko kay Sherwin. Malayong mabait si Sherwin sa akin sa pagdadrive. Sa akin talaga yung tarantado, parang minsan sinabang kasama ko. Shotgun na ganyan. Kaya nga ako hindi nag-overtake dahil shotgun. Pinilit niya mag-overtake. Nung may kasama ko, pinipit ako. Binusinahan ko ng binusinahan. Hindi ako huminto. Tapos gusto ko talagang habulin. Pero sabi ng konsensya ko, ikaw, Kristiyano ka, nangangaral ka, yan hindi. Magpasalamat ka na lang, walang nangyari. Sabi ko, Lord, forgive me. Salamat. Hello po? Yun nga, pag kaya kayong nagdadrive sa sasakyan na yan, ang tingin ng mga drivers yan, wow, Baptist Church, mabait yan. Kahit sinitan kayo, okay lang. Minsan, demonyo rin ang gumagawa. Kaya, tingnan nga natin. So, ganyan po. Lahat naman tayo nasasaktan, pero marunong tayo dahil sa pagmamahal, sabi natin, Lord, forgive me. Hello po?
In biblical science, ito anong biblical science? Tinakpan kasi ng electrical, hindi ko nakita. In medical science, the chronic stress or long-term stress can lead to at least 10 health issues affecting may 10 issues ito. Tingnan natin. Number 1, the immune system. Kapag humina ang immune system ng tao, wala kang panlaban sa mga Yun yung sinasabi natin, number 1 doktor ng ating katawan, ilinagyan ng Diyos sa ating katawan. Ang immune system yan po ay lumalaban sa mga sakit. Halimbawa, minsan hindi nakakaunawa. Meron akong rhinitis allergy. Siyempre, pag meron kang rhinitis allergy, mga permanent ang mga na ito. So, halimbawa, pag malakas ang immune system mo, meron pumasok na bakterya, sabi ng immune system, huwag ka dito, alis ka dito. Kaya minsan, linalabas natin yung bakterya in the form of flame. Hello po? Kaya kapag meron akong nakikita, dahil siguro minsan kahit ako, dahil maraming tao, naku, ang dami, kaya lang, nasa lecture ako sa harap, kaya ganito na lang. Di ba, iinom na lang ako ng vitamins para malusaw ka. Pero para pag binabalik mo yung bakterya, kaya kung maaari, ilabas mo na lang. Pero wag ka naman, sa harapan ng mga tao, unethical naman, lalo na sa kainan. Ang maganda yun kung nagalit pag nandiyan ako. Kaya, yun po ang trabaho ng immune system. Nakakalungkot po, kaya ngayon na po, kami mga nasa alternative medicine, ngayon kami medyo recognize dahil sa marami ng mga doctors na sila mismo ay hindi makayang gamutin ang sarili. Dahil wala naman talagang gamot sa kanser. Pakinggan nga natin ito. Nakakalungkot, dati-dati nakakausap ko, pero ngayon sinubukan ko mag-text, mag-offer sa ng alternative medicine, kaya lang nakaknak ng lahat. Kilala ba nyo yan? Yan si Dr. Willie Ong, naturingan na celebrity doctor, sikat yan, cardiologist specialist yan, yan sikat sa buong mundo, kilalang kilala yan. Professor yan na matagal, instructor yan, lalong-lalong sa cardiology. Pero tinanyan natin. Sakit na. Sakit niya yung itong puko. Check my WBC. Sabi niya, paano ka nabuhay? Her WBC is 0. If I do not put out this video, I will just die. Then this will be, look, really died one day. He did not tell his followers. He lied to his followers. I owe it to the Filipino people to be honest to them. I owe it. Mahal ko kayo po lahat. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion, from all the hurt, from all the banshee I got from the 2022 Vice Presidential campaign. I got so many banshee. Okay na tayo, mataya yan. Well, bigong sabihin, nakakalungkot na may mga doktors pa rin na mabait naman yan si Dr. Leo. Piniklin lang niya na ang dahilan ng kanang cancer, meron siyang cancer sa likod ng puso. Cardiologist na. So doon mo makikita na wala talaga scientific na gamot na pwedeng gagamot lalaban sa cancer. Pero sa mga alternative medicine, meron kami ino-offer na anti-cancer vitamins. Hello po. Halimbawa, yung ino-offer ko na complete, anti-cancer yan.
Yan ay katumbas ng ascorbic acid na nabibili po sa drugstores. Pero, minsan naman ito masakit sa tiyan. Pero nang ino-offer namin, hindi masakit sa tiyan. Hello po? At meron silang mga anti-cancer properties. Si Ben, nung pumunta dito, meron pala siyang sakit sa tainga. Lahat ng sakit sa tainga, connected yan sa sipon o kaya sa rhinitis allergy. Na minsan, kung bakit nagkakaroon ng sakit sa tainga, may mga tao na mahina ang tainga. Nag-suffer din ako ng ganyan noon. Halimbawa, sinipon ka, may inflammation dito sa sinus. Yung sipon, imbis na lalabas dito, nagtitrip. Kaya akala ng iba, yan po ay sa lungs. Kaya, bibili sila ng gamot ng papa sa ubo. Pero kapag pinapatinggan mo ng stethoscope kaya sa x-ray, wala naman siyang problem sa lungs. Ibig sabihin, wala kang nararamdaman na sipon, pero yung sipon, imbis na lalabas dito, lalabas sa throat. Kaya makati, pati boses mo apektado. Kaya hindi lahat ng ubo ay galing sa lungs. Galing yan dyan. Yun ang hindi alam ng iba. Tapos, kung mahina rin yung tainga mo, lalabas sa tainga. Kaya karamihan sa mga bata nagkakaroon ng inflammation doon o kayo naputas. Kaya kay Ben, may isang araw, isang gabi, gusto na niya umuwi dahil sa sobrang sakit daw. Sa tainga, may lumalabas na. So, ibig sabihin, pag may mga lumalabas na, delikado ba yun? Kinontak ko si Dr. Oracion, pero medyo matagal pa at kaya nag-isa ako, tinawagan ko po ang St. Joseph tungkol doon sa aircraft at saka sa antibiotic. Ako na nag-prescribe, sa awa ng Panginoon gumaling na. Kaya tinatanong ko kung uuwi pa, hindi na. Hanggang ngayon magaling na po. Kasi madaling gamutin ang mga tao na kumpleto ang kanilang vitamin C. Kailangan yan. Hello po? Hello? Kaya hindi yan masakit sa tiyan. Si Dr. William, kiniklaim niya sa kanyang video na ang kanyang cancer ay nakuha daw sa stress. Well, in direct studies, if stress became cancer, wala pa naman. Pero may posibilidad, pag tingnan mo yung sa philosophy in medicine, pag tingnan mo, may posibilidad na magkaroon ng cancer dahil ang cancer nakapagpapahina sa immune system, pwede kang pasukan ng virus at yung virus, sila naman talagang gumagawa ng cancer. Pag sinabi mong cancer, nag-i-start ito sa bukol, kahit anong parte ng organs. Pag may bukol yan at maraming virus na yun, wala naman talagang gamot mula sa synthetic na gamot na anti-cancer. Wala. Sa alternative medicine lang meron. At yun nga, nasabi ko kanina, nakakalungkot, maraming mga doctors na hindi naniniwala dito, pero nagpapasalamat tayo kahit sa UP, naniniwala na rin sila sa alternative medicine dahil po sa program ni Dr. Juan Clavier. Sumunod dyan si Dr. Manupay. Hello po? Kaya nga, oo nga naman, I am 72 years old, pero tingnan ninyo, kaya ka magganong. Hindi kaya ng 70 years old na yan. Pero dahil sa ginagamit natin alternative medicine, vitamins, tumalakas pa. Hello po. Kaya nga sinusundan ko yung amin na pag-aralan, 70 years old, make yourself as 45 years old with the help of these vitamins. Hello po. Kaya ito, feeling 40 years old pa. The immune system, yung pag-claim ni Dr. William na ang dahilan na nagkaroon ng cancer bukol sa likod ng kanyang puso dahil sa stress. Marami talagang buzzwords. Alam mo, pag sikat ka, marami talagang inggit sa iyo. Siyempre si Dr. William, sikat. Sino bang mga buzzwords niya? Kapag doctors din. Hello po. Halimbawa ko, sino bang mga buzzwords ko? Kapwa pastors din. Yun naman eh. Sa lahat ng mga nanonood sa akin, sa mga followers ko, sobrang pasalamat nila.
Itanong nyo kay Joseph, Jacob, nakakarating yan sa Apaya o sa Cagayan para magmasahe. Meron silang pasyente doon na nagsasuffer dahil hindi makapagdumi. Tumawag sa akin, sabi ko, bigyan ninyo siya ng 2 palats. Sabihin niyo sa Mercury Drugs. At hindi sila magbigay, subukan niyo. Sabihin mo ako, binigyan siya ng 2 palats. Within 1 week, gumaling siya. Tapos, nag-comment sa FB. Sabi ko, tanggalin mo yan. Dahil yan, maraming may ingit, maraming sisiyak sa akin. As sinabi pa naman niya sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakahanap ng magaling na doktor. Sabi ko, Panginoon ang magaling. Dahil sa Panginoon gumaling ka, sabi ko, tanggalin mo yung post mo. Maraming may ingit dyan. Yung mga pastor sa nakabasa, siguro hindi na pastor yan, siguro doktor na yan. Hindi ba yun yung taking doktor? Mga ganyan na. Wala naman akong ibang pastors na non-believers mga pastors din, ingit. Laging sinasabi, ang preaching yan, bakit pala dinitisin yan? Pastor ba yan? Preacher ba yan? O ano? Mag-resign na lang na preacher yan, mag-resign na lang na pastor yan, magdoktor na lang, paghanap na lang ng mga sakit sa hospital, mga gano'n. Hindi niyo ba alam sa Biblia, si Locke ay isang doktor din? Hello po? Si Dr. Gisalva ng Cebu, kaya nga sumikat yan dahil sa Doctor of Medicine, ginagamit niya sa kanyang ministry. Ngayon, meron siya 5,000 members, including ang kanyang mission, around more than 20,000 na. Siyempre sa atin, ginagamit natin ang kaalaman na ito para tumulong tayo sa tao at sa public. Hello po? Maraming nagsasabi dyan, tignan ninyo sa comments, salamat po Dok, marami kang advice, marami kang natulungan. Ang sabi ko, isang mission yan yung pinagkaloob ng Diyos sa atin na kailangan natin gawin. Hello po? Hindi naman ako naniningyan ng consultation fee sa online. Pero yung iba, pag nag-bless sila, nagbibigay. Minsan may natatanggap ako sa GCash. Sabi nila, Dok, huwag ko na lang i-mention. I think kasi gumaling ako na hindi ako kailangan pumunta ng hospital. Kaya mission po natin yan ibinigay ng Panginoon. Kaya nga po, ito yung sinasabi natin pribilehiyo. Amen po ba? Kaya yun ang tiniklaim ni Dr. Willie Ong na because of pain. Pero wala naman tayong mabasa kasi sa medical science na direct po na na-stress ka, nagkukos ng cancer. Kundi, ang makikita natin sa medical science, ang stress, it affects the immune system. Pag wala ka ng immune system, papasukan ka ng virus o bacteria, doon ka na magkaka-cancer. Hello po? Kaya kailangan natin ang mga vitamins. Yan ang mga Kristiyan. Hindi naman ito komersyal, pero siyempre, ito ay tulong sa inyo. Sige na, bilis. Meron din isang mag-asawa. Meron din mag-asawa, yung lalaki nagtatrabaho sa bangko. Bigla na lang nang hihina siya. Yung asawa hindi siya iniwan. Sabi niya, kung kailangan mo ang asawa na bubuhay sa iyo, iwan mo na lang ako. Kunin mo mga anak mo, maghanap ka ng ibang lalaki na makakabuhay sa iyo. Dahil ako, wala na. Wala akong magawa. Cancer ako. Nag-chemotherapy. Cancer of the bones. In-offer natin ang corn beef. Within 6 months, salamat Dok, gumaling ang ating asawa. Hello po? Lagi ko sinasabi, Diyos ang nagpagaling. Okay? Kaya po, wala na. Yan, nakakalinis lang sa kidney. Yun ang ginagamit ko at ginagamit ang iba. Nagbitin sa naman tayo na maraming gumaling na ganyan. Minsan sa clinical studies, kahit sa synthetic na gamot, iniiyan ko ito sa mga tao. Okay, so dahil sa immune system, maraming sakit ang mararanasan natin. Sa mga vitamin B, mga vitamin C at vitamin B,
Ito kasi, nandito may dalawang nurse tayo dito, may 4 na nurse na tayo dito. Ang mga soluble vitamins, pag sinabi mong soluble vitamins, 24 hours lang yan, kaya hindi pwede ihinto. Kailangan dire-diretso ang pag-inom ng vitamin C at vitamin B, mga soluble vitamins ang mga ito. Pag soluble vitamins, inumin natin ito, empty stomach, para ina-absorb ng katawan natin. Kasi these vitamins are absorbed by the water of our bodies. Kaya yung in-offer namin na vitamin C, vitamin B, hindi ito masakit sa tiyan. Kaya immune system, importante ito. Pag mahina immune system mo, pwede kang pasukan. Lalo na ngayon, hindi nyo ba alam, sinabi ngayon ng DOH, uso ulit, baliban doon sa Impax. Ano ba yung Impax? Monkeypox. Meron, uso rin ngayon ang chickenpox. Kaya sa mga bata, medyo wala pang immune system, kailangan talaga nila ang vitamins. Kaya kailangan natin palakasin ang ating immune system. Pero ang pinag-usapan natin is stress. Maghihina ang immune system mo dahil sa stress. Kaya si Dr. William, in-admit niya na dahil sa sama ng loob, mula po ng 2022, yun ang nag-cause ng cancer. Bagamat it's not direct like that, pero humina ang immune system, kaya papasukan tayo ng virus at bacteria na it will turn into cancer disease. Yung digestive system, subukan mo, pag galit ka, hindi ka talaga matutunawan. Halimbawa, kumain ka ngayon, hanggang ngayon, galit ka pa rin. Kain na! Sabi na namin mo. O sige, kumain ka. Kumain, masama ang loob. Pumunta sa kwarto, masama ang loob. Hindi ka matutunawan dyan. Totoo sinasabi natin, medical science ito. Ano yan? Pang-apat, immune system, digestive system, hindi ka matutunawan dyan. Pag hindi ka natutunawan dyan, doon ka magkakaroon ng problem sa ulo. Weight, gain, or loss. Ibig sabihin, sobra kang mataba, sobra kang mabigat, imbis na mabawasan yung weight mo, mas madadagdagan pa. Ikaw naman ay underweight, mas lalong maging underweight ka pa kapag ikaw ay stress. Kaya talo pa rin. Halimbawa, galit na galit ka sa mga taong inggit sa'yo. Meron kasi tayong sinasabing yung bully, binobully ka, galit ka, yung nagbubully sa'yo. Pag ginoli ka, galit ka, yung nagbubully sa'yo, gumagalit. Ikaw naman, galit ka, ikaw ang kawawa, hindi ka makahiga, siya naman humahalaka. Talo ka. Kaya ang tawag sa'yo, loser. Loko, kaya huwag tayong pa-apekto sa nagbubully. Ganun nga, si Dr. William, siyempre, mga politicians, mga kapwa-doktor din, nagbabasa sa kanya. Ako nagbabasa din sa akin, mga pastor din. At uulitin ko para sa hindi makarinig. Tingnan nyo, meron akong karapatan na magsalita tungkol dito kasi na-experience ako. Nung nag-start kami dito sa Rosario, may mga sumuporta, may mga Americans na tumulong. Kaya pumunta ako ng California, may nagtanong kung meron ako tinanggap. $500 a month. That is equivalent of 20,000. Pero sabi ko, wala. Ang binibigay lang sa akin ng Amerikano, 700 lang. Imbis na siraan ko, imbis na mag-post na ako, hindi ko ugali yung naninira ng tao. Mula pa nung ayaw ko talaga yung chismis, ayaw ko talaga manira. Siniraan ko sana. Sabi ko lang sa Panginoon, Lord, sana mawala yung sama ng loob. Nawala. Galing ako ng US, nakatapos na ako, nag-preach ako sa kanyang church, sabi ng mga staff, wow, it's different na. Siyempre iba na. Habang tumataas ka sa pag-aaral, siyempre nag-improve ka. Doon nag-start, siniraan ako. Sinasabi pa naman na pili yung school na pinanggalingan ko.
Kaya ako rin, tiki. Siyempre, Amerikano yan, maraming naniniwala sa kanya, halos mga pastors, naniwala. So, anong gawin ko? Pero sinabi ko pa rin, tiniis ko pa rin, Lord, tanggalin mo ang pain. Sinanay ko na hindi gumanti. Nagpapasalamat na lang ako na masikat na pastor sa Baguio, naging estudyante ko. Sila ang nagtanggol sa akin. Ngayon, namatay siya ng diabetes. Iserve ko sana yung nag-report ako sa Amerikano, sinasabi na yung Salt Lake Baptist College na sinasabi na na under the Department of Education of America, iserve ko sana pero dahil na siya. Pero never ako nagumanti. Nasaktan ako. At sinabi ko, bakit gano'n? Siya pa naman aking senior pastor, bakit kaya na akong siraan na ganyan? Dahil lang ba sa ina-appreciate ako ng mga tao? At pati yung naniwala sa kanya, gano'n. Every time na may meeting kami sa Baguio, alam ko na lang na may mga tao na pag nagsasalita ako, napapansin ko na, nag-predict ko na, kasi yun yung mga tao hindi naniwala. Pero unti-unti ang sabi ng pastor sa akin, Dok, huwag kang mag-alala. Unti-unti na rin na nagtitiwala sila sa inyo. Hello po. Kasi yung mga malalaking pastors yan, Pastor Chomo, si Pastor Balito, Pastor Amway, Pastor Cody, marami pa. Lahat yan, nag-estudyante natin sa master's degree. Kaya nagpapasalamat ako sa mga pastors nito. Pero nag-support ako. Pero ngayon, siyempre, wala na yung sumiyar sa akin, namatay na. Bukod sa hindi binigyan yung pera para sa akin, sinaraan pa ako. Ay kung ipalag ako, gumanti ako. Pero sabi ko, no, tanggalin mo na lang yung pain. May missionaries tayo dito. Siyempre, ang kinakasama ng loob ko, sa lahat ng mga tao ito, wala akong ginawang masama sa kanila. Ako nga ang nagsusupport, tumutulong sa kanila, hindi ko lang naibigay yung request. Ay sa dami ng tinutulungan natin na missionaries, hindi ko pwedeng i-focus sa isang tao lang. Hello po, nung hindi ko naibigay, ang kailangan request nila, pumunta sa iba, nag-rebelde, sinaraan ako. Sa Amerika ako noon, 2013, nung siya dinaril, nakakagana. Well, kahit na hindi ko ito makalimutan, pero ang importante, wala na yung pain. Hello po? Hello? Kaya tama po, ikaw ang nai-stress, ikaw ang kawawa, pag hindi ka marunong magmahal at magtatawad, maamin natin mamaya. Pinag-usapan natin ang effect ng stress. Ulcers, irritable bowel syndrome. Minsan may nangyayari sa akin, pag upo ka sa office, ay nako, parang gusto kong mag-CR kung timing ka eh. Sabi ko, marami akong nagandong timing ka. Tapos sabi ko, oy, magpasalamat ka nga, at least wala kang problems. Kailangan mo ilabas ang hindi. So punta ako ng CR, sabi ko, thank you Lord. Hello po, pag hindi ka nagdumi ng isang araw, may problem yan. Kaya pag nagdudumi ka, regular, magpasalamat ka. Hello po, minsan, pag upo ko rin, naiihi ako. I-start ko sa yung trabaho ko, naiihi ako. Ay, pambihira naman. Pagdating ko sa CR, thank you Lord. Hello po, pag hindi ka umiihi, hindi ka nagtubig, anong mangyari sa iyo? Ikakamatay mo yan. Hindi mo ba alam yung ihi? Doon itinata ko ng kidney ang toxic lahat ng pulso sa katawan. Kaya magpasalamat ka kung umiihi ka. Hello po? Huwag kang istorbo. Mag-thank you ka na. Kaya minsan, sa SK ba yun ako? Kaya pinigilan ko. Pagkarating kami ito, hay ako, thank you Lord. Sabi ng katabi ko, kung aging ka ba, Brad? Baptist ako. Kasi sabi sa tiyan, special child yan. Sabi ng katabi ko, Brad, born again ka ba? Hindi, Baptist ako. Kaya pala, kahit umiihi ka, nagpupur ka pa rin sa Panginoon, ay oo nga naman. Hello po?
Kaya minsan nakaka-istorbo pero magpasalamat kayo. Doon na malakas ang dinig. Stress also affect cardiovascular system, high blood pressure, palpitation. Totoo naman eh, pag na-stress ka, anong mangyari? Hello po? Sleeplessness, hindi ka makatulog. Kaya mahirap talaga stress. Memory problem, minsan nakakalimutan na. Mood issues, tingnan niyo ang mukha ng masayang tao. Sino bang masaya sa inyo? Tingnan niyo ang mukha ng masayang tao. Pag hindi ka masaya ngayon, anong itsura mo? Yung mga kapwa mo, tumatawad ka, makigalong pa rin. Di mas maganda yung totoo, siyempre, may problem siya. Ako kasi hindi ako tatawa, kaya hindi ako tatawa. Kaysa tumatawa ako na hindi ko alam yung tinatawanan ko. Marami naman tumatawa, hindi na unawaan dahil tumatawa yung katabi, ha, gumagano'n din. Bakit ka tumatawa? Wala. Sumasabay na. Okay. Memory problem, mood issues. Ito ang isa sa problem. Paano i-pronounce natin Daniel? Ha? I-pronounce mo na. Meron akong classmate dyan, iba mag-pronounce. Pero sa American yan is i-pronounce natin, fibromyalgia. Yun ang i-pronounce yan. Ang ibig sabihin, disorder characterized by widespread musculoskeletal, affect bones, joints, ligaments, tendons, or muscles, injury like bone fracture, may cause sudden severe pain accompanied by fatigue. Kaya yung ipapagalit, nanginginig ka pag na-collapse. Di ba? Dahil dyan, may mga nakukolapse talaga hindi matanggap yung nangyari. At ito ang isang worst. Alam naman siguro ang psoriasis. Mga veteran nurses natin dito, si Gladwell, si Daniel. Ang psoriasis is skin disease that causes rash with itchy. Ano pa? Most commonly, on the knees, elbow, trunk, and scalp. Psoriasis is a common long-term chronic disease with no cure, walang gamot. Hanggat hindi mawala yung stress mo, ang kailangan mo lang dyan, mag-relax ka. Hello po? Bakit walang nag-init? Kaya mas maganda pa rin. Marami talaga. Pag-aralan natin, ano ang magandang effect? Who are the true, kind, and loving people? Inuulit ko, ang mga taong kind, loving people, nai-stress ang mga yan, pero temporary lang. Hello po? Hello? Sino kaya ang totoong nagmamahal? Sino kaya ang totoong kind at nagmamahal? Minsan, sabi ng abnormal psychology, nung nag-aral din ako ng abnormal psychology, ang hindi ko makalimutan sa professor, don't judge someone by the face. Maniniwala pa kayo dyan? Huwag mong i-judge ang pag-ugali ng tao sa pamamagitan ng mukha. Merong mga tao dyan, ang ganda-ganda, smiling face, na kalapit mo na lang sukulata pala. Hello? Hello? Ang ganda-ganda, na tapit mo lang ng konti. Naku, nagsalita siya na ang sasamang salita na galing sa bibig. Ang ganda pa naman. Bihira yung maganda, na magandang ugali, bihira yun. Makikita mo lang yan sa mga Christians. Bihira din yung guwapo,
na responsible. Karamihan sa gwapo, playboy yan. Si Daniel, bihira naman yung gwapo na gaya ni Daniel na hindi playboy. Si Daniel pa nga ang nasasaktan. Pero sa ngayon, hindi na. Hello, hindi ko alam kay Ronron. Bakit mati si Ronron? Okay, so do not judge someone by the face. May kasi maangot yan, pero pag kinausap mo ang bait. Kaya nga po, kailangan natin i-practice kasi gaano ka man kabait, bagahin mo kasi sa mukha. Yung inyong kumitin ka, pag nakasalubo ka ng tao sa Amerika kasi, pag nakasimamot ka, bawal sa kanila yun. Halimbawa, lalo na sa mga itim. Minsan, kumakain kami, meron akong itim na nakita, ang laki-laki, pinapchay, pero yung paa, ganito lang, aliin. Ngunit, tinignan ko ng ganyan. Ay, tumingin ng ganyan sa akin, hindi ako naka-smile. Pagkatapos, sanabi ko sa kasama ko, umiti ako, sabi, bakit hindi ito? Nakagalit ang mga yan. Mamaya yan, nung lumabas sila, bilanggayon kanya sa namin. So, ginanong ko na lang. Kaya doon, mahilig sila sa pag militan ka, umiti ka. Pero ingatan mo lang, baka hold up pa yung ngiti sa'yo. So, iba talaga ang tao masaya. Amen po ba? Amen. Sa bagay, tinitingnan natin sa puso. Kaya nga po sa atin, kaya nga tayo merong training, may pag-aaral, na subukan natin yung palangiti sa mga tao. Pag nag-iisa ka lang, punta ka sa salamin, tingnan mo, pag iningiti ka, yan ba naman ang pinagawa sa amin eh. Kasi ako noon talagang ang mukha ko is ito ang itsura. Pampihira kang pangit ang mukha mo. Kumanag ka ng ano yung posisyon mo, anong posisyon ng mukha mo na maganda mo sa salamin. Yan ang i-practice mo. Yan naman din ang itinuro eh. Hello? Kumunta kayo ng salamin. Pangit. 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 Ayun. Yan. Tandaan mo na yun. I-practice mo na yun. Hello po? Okay. Okay. Who are the true, kind, and loving people? Sino kaya totoo mabait? Minsan, yun nga, hindi natin nakukuha sa mukha. Hindi natin nakikita ang kabaitan ng tao sa first meeting lang. Hindi. Habang tumatagal, makikita mo ang ugali ng tao. Kasi ang tao pwede magpakita ng tao yan. Lalabas at lalabas din yung kulay balang araw. Hello po? Kaya wag magtiwala agad. Mga hold-upper, naka-disinti yan, naka-ano sila. Igagawa sila ng parang nagtiwala ka. Lalo na sa FP. Ay nako, maraming mga professional na tao na nabubudol, pati ako nga nabubudol eh. Lighter, yan. Maganda ito, lighter, safety ito, nag-order ako. Wala naman, ganito lang na letter na sabi ni Christy, hindi, kasi yung pagkalastasyon, maganda yun, may host yan eh. Nabudol ka na naman, sabi ko nga eh, sabi ni Christian, na hindi lahat na nakikita mo sa FB, yun ang darating sa'yo, hindi. May salamin, itatap mo lang sa bibig, salamin na ganyan, umorder ako. Kahit nako, wala naman, hindi naman salamin, kaya mula noon, totoo nga, marami talaga namukulong ko sa FB. So, makikita natin, sino ba talaga ang mga taong mababait? Those who learn to forgive despite of pain. Ang taong mabait, kahit masama ang loob, kaya ka pa rin niyang patawarin. Hello po? Tingnan niyo si Desiree, kahit na umiyak yan, kahit masama ang loob. Marunong ka rin nagpatawa. Totoo ba? Totoo ba, mamo? Yan. May mga tao talagang mababait, kahit galit yan, ano pa rin. Kaya sabi nito, who are the true and kind, loving people? Those who learn to forgive despite of pain. Pag kaya ka ng patawarin,
patawarin kahit nasasaktan. Yun ang pinaktis ko talaga yun po. Masama ang loob ko, nasaktan ako pa nga ang tumulong, ako pa may kasalanan. Mga tao, wala naman akong masamang ginawa. Nakita lang nila sa FB, tinatipis nila, ibinalita nila. Pero, sabi ko, Lord, help me that I can forgive these people. Pag ganyan ang reaction mo, hindi ka apektado. O ito, sa awa ng Panginoon, Dok, bakit hindi ka tumatanda? Sinusubukan kong maging masaya ito. Hello po, pag lagi ka malungkot, ganit, anong mangyayari sa iyo? Mukha kang matanda. 40 years old po mo lang, para kang ano. Nandiyan ba yung video? May video na ang nag-aalaga, 90 years old. Siyempre, 90 years old siya ang nag-aalaga sa kanyang apo dahil yung mga anak na nagtatrabaho. Siyempre, maglakad ganyan. Kaya yung bata pag maglakad ganyan din, ayun ang nakikita niya sa kanyang lolo. Sabi ng kanyang lolo, no, don't follow me. Why? This is the way I walk. Yeah, it's also the way I walk. Mga bata. Kaya, sabi ng katulog, kukuha naman tayo ng mag-alaga sa anak natin. O, tingnan natin, o, nasanay na. Okay, so, anong sabi sa Colossians 3:10? Okay? Pakinggan natin. Colossians chapter 3 verse 13, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Forbearing one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgive you. Tingnan ninyo. Kaya mo bang patawarin kahit hindi siya humingi ng kapatawaran? Nasaktan ka, pero sa loob mo, kaya mong patawarin. Hello po? Yung mga nag-rebelde sa akin sa church, hindi ako gumanti. Umalis, pumunta sa ibang church. Yung iba, meron isang bulit na saging. Peace offering daw. Do, andito po ako. Matatanda na tayo, panahon na kalimutan na natin ang lahat ng misunderstanding para i-bless ng Diyos ang ating mga ministry. Oo pa, noon pa pinatawad na kita, sabi ko. Hindi ako nagtanim ng galit. Sinanay ko yan. Aywan ko sa iyo. Kaya na ako nagpunta dito para sabihin ko, wala na rin akong galit sa inyo. Salamat naman. Kaya kasi pag gumanti ka, wala na. Imbis na Panginoon ang gaganti, wala na. Yung isa naman, nakita ako sa Aguo, yakap ng yakap. Sabi ko, sige, wala nang problem sa akin. Hindi ako nagtatanim ng galit. No problem. Kung saan ko ma-attend, dyan ka na lang. Okay lang yun. Hello po? Hello? Kaya kung kaya mong patawarin ng tao, kahit masama ang loob mo, kahit umiyak ka, kahit nasaktan ka, at kaya mong magpatawad, doon ka i-bless ng Panginoon at doon mo mapapatunayan ang pagkatao mo. Wow, salamat, mabait pala ako. Amen? Yan ang unang sign na ikaw ay mabait. Kaya mong magpatawad dahil nasaktan ka. Those who can forgive even in pain can avoid harmful distress. They can instead experience joy because they make it as a challenge. Yung nakikita natin, gawin natin hamon sa ating buhay. Kaya yung nangyari sa akin, challenge lang. Siyempre, tao pa rin ako. Meron isang pastor nag-post. Itong Dr. Dayugo, cake pala yan. Cake ang pinanggalingan ni school, cake din yan. O, maganda pala. May-ebidensya ako. Sinip ko, tapos pinadala sa kanya, ito ang ebidensya ko, kakasuhan kita ng moral damage. Dahil dito, nakasuhan kita, patunayan ko na hindi ako fake, pero magbabayad ka ng danyos. Dok, sorry po, nakita ko lang yan, hindi ko na malaya na kinapipis ko. O sige, minsan, ginagawa lang natin pang leksyon sa mga tao, mga pastor na nga. Alam na tawagin natin ang marites yung pastor, marites babae. At saka huwag nyo
Gagamitin ang Marites. Masasaktan ako nandiyan si Ma'am Marites. Ma'am Marites, mapait na tao yan. Tapos gagamitin natin. Mga, sabi nga nila sa social media, natural lang daw sa babae ang chismosa. Pero pangit sa lalaki na chismoso. Hello? Hello po? At saka, hindi talaga biblikal, hindi niyo pa alam, kaya natin patunayan na pagchichismis. Kasalanan yan. Kaya kung kaya mong magpatawad, kahit nasaktan ka, humingi man lang ng kapatawaran o hindi at kaya kong patawarin, napatunayan mo, mapait ka. Hello po? Pangalawa, those who learn to understand the weakness of others. Alam po niyo, iba-iba ang nature natin. Iba-iba ang abilidad ng tao. Iba-iba ang ugali ng tao. Ayon sa normal psychology at kahit sa psychology, hindi natin pwedeng i-compare ang tao sa isang tao. Ang pwede lang natin i-compare, wag yung nature, wag yung attitude. Pwede natin i-compare yung responsibility. Eh, bakit siya responsible? Dahil gusto niya. Pwede natin i-compare yun. Ngunit, doon sa abilidad, talents, nature, hindi natin pwedeng i-compare. Bagamat, may mga tao talaga na kapag kumilas yan, slow mo. Ganyan talaga. May mga tao na slow mo. May mga tao naman na mabilis kumilos. Hello po? Pero ang sabi ng physical therapy na napag-aralan ko, mostly ng mga tao na mabilis kumilos, mas malusog kasi yung mabagal kumilos. At ang sabi rin ng therapy, kaya nga meron tayong training. Bakit yung pulis? Kaya ba niyang tumakbo yan? May mga tao na hindi pa sa nakatakbo. Pero dahil gusto mong magpulis, pilitin mo, i-train mo. Kaya may mga bagay na maaring hindi natin nature yan, pero sa pag-aaral, isatin mo. Mapagal din ako kumilos na, pero napag-aralan ko ang therapy, kaya minsan, sinasanay ko na maglakad ganyan na lang. Maliban lang kung nasa okasyon ka, di simple, kung sa graduation ka, pero yung individual, pang araw-araw, subukan mo yung mabilis na kumilos. Muscle ang kidney mo, liver mo, at heart mo. Hello po? Hello? However, magkakaiba ang kahinaan natin. May mga tao, mayayaman yan, pero hindi yan babairo. Kaya lang, sugarol, lasinggo. May mga tao na mayaman, hindi yan sugarol, babairo. So, depende sa nature. Pero kapag Christian ka na, yung mga sinful nature ang nawawala. Ang meron lang yung human nature natin. Hello po? Ang Kristiyano, nung una, ang meron lang sinful nature. Wala kang inisip kundi kaligayahan lahat ng laman. Pero nung tumagat ka sa Panginoon, nawala yung sinful nature, nagkaroon ka ng spiritual nature. Makikita mo yung mga taong mananampalataya sa Diyos, nagkaroon ng spiritual nature, gaano ka mang kahina, hindi nawawala sa utak mo ang punta ng church. Hindi nawawala sa utak mo ang mag-serve sa Panginoon because of your spiritual nature. Hello po? Ngayon, pangalawa, yung human nature, yun ang hindi nawawala. Yung human nature, hindi nawawala yan. Pero, in other words, Christians are bearing two natures, spiritual nature at human nature. Pag mas mataas yung human nature mo, at ang nature mo ay nakasibangot lagi kang galit, lagi nakasibangot nature mo yan. Pero kapag mas mataas yung spiritual nature mo, nananala yung spiritual nature, natatalo yung human nature, lagi kang mabait. Hello po? Tignan ninyo, galing ka ng church. Pag uwi mo, kahit anong nakita mo dyan, parang hindi mo pinapansin. Habang tumatagal, bago Sunday ulit, babalik na naman yung human nature mo. Pag galing mo ng church, doon ulit na sa church, sa spiritual nature. Amen po ba? Kaya,
Kaya dito, sinasabi nito, mapalad po tayo na kaya natin unawain, kaya natin patawarin yung mga mahihina. Tingnan natin, 1 Thessalonians 5:14. 1 Thessalonians chapter 5 and verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Ano ang sinasabing weak dito? Ang sinasabing weak dyan, hindi lang tumutukoy yan sa physical weakness. Weak ay tumutukoy doon sa makitin ang pag-iisip. Kaya laging nagagalit yan, walang pag-unawa, makitin ang pag-iisip. Kung maluwag, ano bang maluwag? Ano ba yung wide na pag-iisip? Pag malawak ang pag-iisip mo, sinong nakakaunawa? Ikaw na lang, huwag mong patulan, makitin ang isip mo. Bababa ang IQ. Kung mataas ang IQ mo, unawain mo na lang, huwag kang makipagtalo. Minsan, hindi na doktor, inaaway mo yung doktor, ay itikan yun. Hindi ka abogado, inaaway mo yung abogado. Kaya sa atin, pag kaya nagkaaway sa atin at hindi doktor, hindi ko napapatulan. Kahit anong isagot ko, hindi ko maunawaan. Pero kapag doktor niya mag-away sa akin, ay siyempre, pwede kami mag-discuss. Pero kapag hindi ka doktor, tapos ipipilit mo yung gusto mo sa akin, hindi kita mapatulan. Ang itikan yun. Kaya, inuulit ko, kung ikaw ay merong malawak na pag-iisip, unawain mo na lang yung mga tao, makitin ang pag-iisip. Huwag mong awangin, huwag kang galit. Kawawa ka lang. Hello po? May mga tao kahit professional na, low IQ pa rin. Kasi iba-iba ang nature natin. May mga kilala ako, doktor pero pag nagsalita, para kang hindi doktor. Halimbawa, tignan nyo, manugang ng isang missionary natin, na high blood, 220 ang dugo, lalabas sa ilong, lalabas dito sa lapi. Pumunta sa doktor, sabi ng doktor, wala ka bang naramdaman? Nahilo, nagnam, o dito? Wala naman po to. Ay naku, delikado yan. Yun ang sakit na delikado. Hindi natin alam kung anong dahilan. Tumawag sila sa akin, Dok. Asan kayo? Huwag ka nang sasabihin for ethical purposes. Dito po kami sa South. Ano nangyari? Itong manugang ko na high blood. Oh, anong sinabi ng doktor? Lumabas ang dugo sa ilong, sa labi. Tapos, wala siyang naramdaman. Kaya pa na umakyat sa ospital. Ang sabi ng doktor, naku, delikado yung sakit mo. Mas mamang nag-worry kami. Sinabi walang, okay, ganito. Tatawagan kita, i-volume mo yung cellphone mo. I-volume mo. Tapos, hello, Doc. Hello, bakit? Anong nangyari? Yung manugang ko, nasa ospital, anong nangyari? Kasi tumaas ang kanyang BP, 220, lumabas ang ilong lumabas ang dugo sa ilong, dito sa labi. O ano ngayon? Di ba nasa emergency kayo? Opo. Kaya lang sabi ng doktor, delikado daw ang sakit niya dahil wala siyang naramdaman, bakit hindi nahilo, bakit hindi nagnam ang katawan, bakit hindi nagnam ang kanyang mukha. Okay, ganito. Unang-una, kapag ang pasyente tumaas ang BP, lumabas ang dugo sa ilong, sa bunganga, wala siyang nararamdaman, ibig sabihin, malakas ang resistance ng pasyente. Kaya nga po, magpapasalamat tayo kasi pag nagnam ang katawan, nahilo, at dito sa mukha, ibig sabihin, apektado na ang kanyang brain. Pero habang wala pa siyang nararamdaman, lumalaban ang kanyang katawan, so bigyan lang siya ng nipitipin o kaya clonidine para bumaba ang presyo. Tapos natin na, sige, bigyan niya ng nipitipin, bumaba. So, siyempre, yung symptom kasi ng high blood, pag nagnam na dito, ibig sabihin, may matamaan ng ugat sa utak. Pero po, habang wala pa, tingnan niyo si Mrs. Winko sa noon, di ba, na nahilo dyan dito sa hospital. Mahina na ang katawan pag gano'n. Ako, nung na-high blood ako, wala na akong maramdaman gano'n. Nanigas lang ako, pero kaya ko pa. Kaya lang, dahil sa katikasan ng ulo ko, hindi pa naman ako doktor, no? Sa katikasan ng ulo ko, kumain pa rin ako ng bawal. Yun, doon ako
nagkaroon ng lesson. Kaya kung kailan ako tumanda, at doon ako nagkaroon ng disiplina. Hello po? So, ibig ko sabihin dito, hindi pare-pareho. Kaya nga, meron ayon sa ating batas, sa medicine, ang pasyente ay meron sa karapatan na mag-second opinion. Hello po? May pasyente, kaya nadala natin sa ENT. Ang sabi niya, natalsikan daw ng pabaho yung mata. Namaga, ang sabi ng ENT, transplant na. Pinadala ko kay Dr. Orasyon, hindi naman. Nag-allergy na. Nagkamot naman. Kaya normal lang yan. So, iba-iba IQ. Kahit ka mananampalataya kahit mga pastors, sobrang baba ng IQ. Imbis na, pag ako, ang hindi doktor, nag-appreciate ako at mag-aral ako sa kapapastor na mag-asal ka nag-aralan para matuto ako. Pero dahil nga sa pride, yung iba, imbis na mag-aral, magpakumbaba, dahil nga sa inggit. Yan ang problems. Kaya, nagpapasalamat ka kung ang ugali mo'y mabait ka kasi yung mga taong nakita ng utak. Hello po? Kaya kung kasama mo, makita ng utak, katiisan mo. Huwag yung pain ang lagi mong mararamdaman. Magpasalamat ka, hindi ka ganon. Kung nakita naman ang utak mo, magpasalamat ka na yung kasama mo, hindi makita ng utak. Hello po? Nabasa. Next verse, Hebrews 10:24. Hebrews chapter 10 and verse 24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works. Hello po, nakita niyo? Ang ibig sabihin niyan, we must be considerate. Hindi pare-pareho ang utak ng tao. May makitid ang pag-iisip, may malawak ng pag-iisip. Kung sino yung malawak ang pag-iisip, sa umunawa, sa mag-asawa, kung pareho makitid ang utak, ayaw ko ang mangyari. Buti na lang, sa mag-asawa, laging merong malawak ang pag-iisip. May mga estudyante, laging sinasabi, buti na lang mabait siya. Kasama. Ganun sila. Buti na lang mabait yung lalaki. Yung iba naman, buti na lang mabait yung babae. Kasasal. Ganyan. Kaya, bihira magsama yung dalawang mabait. Yung dalawang mabait ay nagsama, sobrang expert ang mga anak. Meron at meron ano dyan. Lopo, hindi ka makakahanap ng gwapo na mabait, responsible, bihira yun. May in-interview noon, pag-graduate ng college. Pag mag-asawa ka, ano pipiliin mo? Gwapo, na bata, walang itsura, matanda, pero responsible. Gusto ko yung matanda, responsible. Bakit yung gwapo? Ikaw pag ayaw sa gwapo, malay mo, magloko pa yan. Kaya nagluloko ang lalaki dahil meron gusto, maraming gusto sa kanya. Hindi naman lahat. So, ang pinag-usapan natin dito, mapalad ang mga taong kaya mong patawarin ang mga tao kahit na meron pain. Mapalad ang mga tao na kaya mong unawain ang kahinaan ng ibang tao. Hello po? Sa mag-asawa, sa mag-boyfriend, sa mag-friends, sa church, dapat nagkakaunawaan na tayo. Hello po? Si Donna, pag meron akong complain, lagi nang sinasabi, para kang hindi nasanay. Masasanay tayo sa problema. Amen? We who are strong ought to bear the infirmities of the weak. We must be thankful and blessed because at the strength we have, at least you are not an narrow-minded person. Romans 15:1. Romans chapter 15 verse 1. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Okay, tingnan nyo. Ako ngayon walang kasalanan. Ako ngayon hindi suplada. Ako pang may responsibility. Yes. Ayun ang sabi ng Biblia eh. Ikaw ang mas matalino. Ikaw ang mas malawak ang pag-iisip. Ikaw ang mas mabait.
ikaw ang mas matalino, di magpasalamat ka. Gusto mo, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, magpalit na lang kami. Ako na lang yung makitilang otak para siya na lang ang lagi umuunawa sa akin. Bakit? Anong piliin mo? Yung maunawain ka, na mabait ka, na na-appreciate ng tao, o ikaw yung tao, inuunawa na lang. Kawawa ang mga tao, makitilang otak, dahil umaasa lang sila sa pag-uunawa ng tao. Magpasalamat ka, hindi ka ganon. Hello po? Kaya lagi natin, pag nakikita natin yung masamang ugali ng isang tao, lagi kang magpasalamat, hindi ka ganon. Do not entertain pain, but be thankful. At least, you are not acting like that. Hello po? Those who learn not to take revenge because of love. Minsan ang matao pag nasaktan, gusto niya gumanti rin. Kung ano yung pain na naramdaman mo, gusto mo rin maramdaman nila. That is one of the bad attitude. Pero ang Biblia sinasabi, those who learn not to take revenge because of love are blessed. Romans 12:19. Romans 12:19, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Maganda po yung post natin. Minsan may mga magagandang post, yun ang babasahin natin. Huwag yung mga kalokohan. Pag sinaktan mo ang anak ng Diyos at hindi yan gumanti at yan ang umiyak sa Panginoon, sigurado, gaganti ang Panginoon sa iyo. Tama po yan. Hello po? Kaya mas maganda yung huwag na tayong gaganti, halaan mo na. Pag nasaktan ka, ignore it. Magpasalamat ka, hindi ka gano'n. Hayaan mo na ang Diyos ang nagparamdam sa kanila na masama ang kanilang ginagawa. Yan po ang ating ginagawa. Maraming mga pastos noon na inggit. Mula noong, sige, dinak ko na lang yung karamihan para hindi ako misturbo. Gumawa sila ng ibang account nila. At the end, sila din ang sasabi ko, salamat po na hindi mo ako tinutulungan. Now, na-realize ko na kailangan ako magpakumbaba. Wala naman talaga akong pwede ipantay sa iyo. Kaya salamat sa iyong buhay. At least at the end, ikaw pa rin ang mananalo pag ikaw ay hindi gumaganti. Hello po? Hello? Wala eh, maliit. Hello po? Ayan. Saka na kayo pag-gagalitan kayo, hindi naman tayo nagalit. Kaya if you are hurt, the solution is not to confine that pain in the heart. Cry unto God, and He knows the pain you are suffering, and then He will bless you. Psalm 121. Psalm 120 verse 1, In my distress I cried unto the Lord, and He heard me. Ganun na lang. Pag yung kalaban mo, inggit sa'yo, Lord, nasaktan ako, hindi ko kaya. Tulungan mo ako. Matatanggal yan. God can't remove that. Kayang tanggalin ng Diyos ang pain. Willing ka lang. Hello po? Maging willing ka lang. Bakit kaya ito ang message sa gusto ng Diyos? Those who learn to ignore anger in their hearts, they don't even confine anger in their hearts. Ephesians 4, ano ba yan? Wala naman 227 na verse. Meron ba? Extra lang yung 7. Alam ko dyan 22. Ephesians chapter 4 in verse 22, that ye put off concerning the former conversation of the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Amen po ba? Alam niyo, pag kinoconfine natin yung anger sa ating puso, masama ang effect. Those who learn to ignore anger in their hearts, they don't even confine anger in their hearts. Bakit noon?
In the Bible, when God forgives, He forgets. Pag nagpatawad ang Diyos, pag pinatawad yung kasalanan mo, kinalimutan niya ito. Bakit? Kaya ba ninyo? Kaya ba ninyo yan? Sige, tanungin natin. Kaya mo bang kalimutan yung negative na ginawa sa iyo? Kaya? Hindi raw. Si Daniel, kaya mo bang kalimutan yung mga frustration mo sa buhay? Ha? Pag si Mercy, tinanong natin, ang sagot niya, no comment. Okay. Kahit sino naman sa Biblia, kaya-kaya niya kalimutan. Pag ang Diyos ang nagpatawad, kaya niya kalimutan yung kasalanan mo. Wala na yun. Yung nakaraan na. Kaya nga po, may mga lumalabas sa Baptist ngayon na advocate nila, maraming Kristiyano na nagtutuda ng kanilang kaligtasan dahil po sa kulang po ang kanilang pagtitiwala sa Diyos. Pag ikaw ay humingi ng kapatawaran, maniwala ka, pinatawad ka na ng Diyos. Ganyan magpatawad ang Diyos. Kakalimutan niya yan. Amen po ba? Pero tayo, kaya natin kalimutan. Bakit nababanggit ko pa rin yung Amerikano? Kasi meron sa akin. Bakit nababanggit ko pa rin yung missionary na tinulungan ko? Ganito, in psychology, there are things that we cannot forget, like betrayal and pain death, but we can ignore the pain. Ano ba ang kasalanan ng tao na hindi mo makalimutan? Maraming mga kumon, madaling kalimutan. Pero may dalawang bagay na hindi mo makalimutan. Una, yung utang. Hanggang ngayon, pag medyo inaipit ka, digitin namin, pwede tayo, bayad ko utang, mayroong-raman ka. Mga ganyan. Isabi ng Biblia, masama ang hindi magpautang. Naulit ko, masama ang hindi magpautang. Pero masama din naman ang hindi magbayad. Nakuha nyo? At isa pa na hindi natin makalimutan yung betrayal. Ano ibig sabihin ng betrayal? Kaya yung ginawa ni Judas. Betrayal, ipininta si Kristo. Hindi natin talaga makalimutan ayon sa psychology. Pero anong sinasabi ng psychology tungkol sa mga bagay na hindi natin makalimutan? Ang sabi ng psychology, we cannot forgive those negative things, but we can ignore the pain. Hello po? Hindi natin makalimutan yung ginawa sa atin, kaya lang pwede natin i-ignore yung sama ng loob. Na kahit kinukwento mo, hindi ka na nasasaktan dahil wala ng effect. Amen po ba? Number 5, those who learn to help others and not looking for judge or reward. Hebrews 6:10. Hebrews chapter 6 and verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shown toward His name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Okay. Sinasabi sa salita ng Diyos na kapag ikaw ay nakatulong sa mahihirap, nakatulong ka sa mahihirap, ang sabi diyan, saints, yung mahihirap na naglilingkod sa Diyos, doon ka mag-bless. Pumunta ka ng palengke, maraming ganyan. Lord, mabait ako, lahat ng pulobin ito binibigyan ko. Hindi yan ang sinasabi diyan. Yung mga mahihirap, kapwa mahirap na naglilingkod sa Diyos, yun ang tinulungan mo at makapaglingkod sa Diyos, meron kang gantimpala. Marami akong kamag-anak, humihingi. Pero lasing ko, yung ating kapatid, I'm sorry na sabihin ito, noon, lasing ko. Kaya kahit humihingi ng tulong noon, ignore ko. Pag bigyan kita ng pera, ibibili ko rin niya ng alak.
So, wag mo lang. Ibibigay ko na lang sa mga tao na naglilingkod sa Diyos. Ngayon, nagkaroon ng problem sa prostate. Nakahiga na lang, nakadiaper. Nung tumawag sa akin, nagalit ako. Pero siyempre, kapatid ang kapatid, at nagsisisi na rin siya. Kaya sabi ko, sige, ako bahala sa gamot mo. So sa awa ng Panginoon, ako nagbigyan ng gamot niya para sa prostate. Alternative, siyempre, kailangan pa rin natin pa-emergency. Kailangan pa rin natin ng emergency, gaya ng galing sa mercury. Tapos, herbal sa awa ng Panginoon, gumagaling na. Hello po. Pero dito, pag ang tinutulungan mo, naglilingkod sa Diyos, magkantimpala ka. Yung humihingi dyan, hindi mo alam saan nila gagamitin yung pera. Kaya yung pagtulong natin sa mga mahihirap na mga missionaries, pagtulong natin sa mga kapatid na kapos, doon tayo binibless ng Panginoon. Isa yan sa igibigsa na meron tayo kabaitan sa puso. Hello po? Alam niya ang mga katulong, iba-iba ang testimony. Sabi ng isa, sa akin yung apo ko, hindi sila mababait. Ayaw nila kaming sumabay. Sabi naman yung isa, yung apo ko, sumasabay kami sa pagkain. Sabi naman yung isa, yung amo ko, grabe. Kumakain sila, gusto pa niya babantayan para kung ano kailangan nila, kailangan namin ibigay. Kaya nga po, ang sabi niya, standard, gano'n, pag nakakita daw ako ng langaw, papaluin ko. Magagalit sa hindi ko pinalo yung langaw. Kaya yung langaw pumunta sa isa, pinalo ko hindi nakuha. Nung pumunta dito sa noo, pinalo ko doon namatay. Nagalit daw yung amo. Why you hit me? You said I have to kill the flies. The only place I can kill it is in your forehead. Okay. Sabi daw ng amo. Pati pinalo. Helping others is the sign of kindness and love. 1 John 3:17. But whoso hath these words good, and seeth his brother have need, and shutteth up his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? Okay. Sabi mo, ang Diyos nasa iyo. Nakikita mo ang kapatid naghihirap. Ikaw lahat ng pangangailangan mo nandyan. Nandyan yung kapos, emergency, ang kanang anak na sa ospital. Walang-wala. Kailangan nila ang tulong. So kaya nga tayo kumukuha dito ng special offering. Amen po ba? Kasi yun ay sign ng pagmamahal. Maaaring hindi natin ibigay lahat, pero at least man lang, pinakita natin ang pagmamahal natin sa mga taong nangangailangan. Hello po? Kasi ng mga pagkakataon na pagtaon na nangangailangan, mahalaga ang pera. Kahit 100 pesos yan, mahalaga yan. Pero sa oras lang hindi pangangailangan, di ba, kahit kunti lang po, oras ng pangangailangan, malaking bagay na yan. Amen po ba? Those who learn to ignore, strive, and be happy for the success of others. Karamihan sa mga tao, kaya ako maraming buzzers, pero maraming inggit. Si Dr. William, maraming buzzers, maraming inggit. Kasi may mga doctors din naman na sinubukan mag-like, wala rin. Pero may mga doctors naman na talagang maraming followers. Kaya ayon sa turo ng Biblia, kung yung tao ay pinagpala at masaya, learn to be happy also. Tanggalin natin yung inggit. Tingnan nga muna natin. Proverbs 23. Proverbs chapter 20 verse 3. It is an honor for a man to cease from strife, but every fool will be meddling. Hello po. Isang karangalan kung tayo ay hindi marunong mainggit. Magpasalamat tayo sa success ng iba. Hello po.
Bakit hindi natin matanggap kung yung iba ay pinagpapala, kung tumaas sa position, why not? Kaya nga sa akin, alam niyo ba, kayong nasa gobyerno, sa private company, sa nagtatrabaho, regularly, pinagpipray ko kayo, sana ma-promote kayo. Dahil gusto natin, mas malaki pang magawa ninyo sa ministry. Pinagpipray ko rin ng mga estudyante na sana makatapos sila. Pinagpipray ko rin na wag muna silang lab muna, aral muna. Hello po. Siyempre, pinagpipray din natin lahat ng mga members na walang trabaho, na sana magkaroon naman ng income sa anumang paraan. Hello po. Kaya huwag tayong mainggit, ano man ang marating ng isa sa atin, huwag tayong mainggit, masanay po tayo na mag-congratulate sa kanila. Hello po. Alam niyo ba, ang inggit, ang number 1 na example dyan, si Cain. Siguro sa Genesis chapter 4, kung alam yung istorya niya, nasaan na sila Cain, Abel, at Abel na magpasalamat, magpuri sa Diyos. Pero nung panahon na yan, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi po direct. Kailangan meron kang handog na susunodin mo. Siyempre, ang trabaho ni Cain, gardening. Ang trabaho ni Abel, pastoring. So, ang ginawa ni Cain, kumuha siya ng mga bunga at inihandog. Pero yung uso, pag ganun lang, ibig sabihin, hindi tinanggap ng Diyos. Si Abel naman, yung kanyang handog, dahil ito pa, diretso yung usok sa langit, tinanggap ng Diyos. Ang problema kay Cain, imbis na tinanong, Lord, where did I go wrong? Bakit hindi mo tinanggap? Ang unang reaksyon ni Cain, siya ay nainggit kay Abel. Ano po? Minsan hindi naiwasan sa mga members kung ang pastor ay parang meron sa akin na paboran ng member. Kaya nagkakaroon ng strike. Kasi kaya ito ang dapat nawala sa atin. Ngayon, ang ginawa ni Cain, dahil sa kanyang inggit kay Abel, nagalit siya. Pero ang sabi ng Diyos, alam mo, kung sa akala mo mabait, kung akala mo maganda ang ginawa mo, bakit ka galit? Kung sa akala mo gumawa ka ng mabuti, bakit ka galit? Nang ibig sabihin ng Diyos, maganda yung ginawa ni Cain, pero hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Kaya dapat sa hindi magalit. Ang dapat na ginawa ni Cain, Lord, where did I go wrong? Anong gagawin ko? Ganun sana. Gumawa sana ng paraan. Hindi niyo ba alam na minsan may mga tao na kapag mali yung ginawa ng mali yan dahil sa pride, wala ka akong ginawa, tama, parang mali. Hindi tanongin mo kung ano yung mali. Nasubukan ko rin naging teacher sa high school. Pumunta sa college. Nandang estudyante na pag sinabi mong improve, ganun, dadabog sila. Ang teacher na yan, perfectionist. Gusto lang namin na maging tama ang gagawin mo. Lalo-lalo sa thesis, lalo-lalo sa public speaking. Sabi niya kasi, yung gumawa ng speech, bilang. Pagkatapos ng greetings, I will ask the public, or I want to apologize that I am not a good speaker. Sabi ko, tanggalin mo yan. Ay, kung hindi ka magaling, bakit ka magsasalita? Huwag mo nang tanggapin yung appointment kung hindi ka magaling. Yung presentation mo pa lang, diniscourage ko ang mga tao, o sige rin, hindi ka pala magaling, mag-fix mo ako. Sasabihin mo sa kanila, I'm here to give you a good news. Doon ang tignan mo. Tignan ng tao, kaya nga sa speech, sa intro pa lang, ini-encourage ko yung mga tao, yun ang purpose ng intro. Nagalit pa naman yung estudyante. Kanya-kanya naman. Kaya nga nandito ka sa school para mag-aaral ka. Alam niya kasi pastor ako noon. Kaya siguro gano'n. O sige, kung yan ang gusto mo, ibigyan mo sa akin. Bigyan na lang kita ng 65. Sorry po. Hindi na maulit. Tanggalin mo ito. Sa presentation mo pala na, encourage mo yung tao magaling. Tingnan mo, maraming ano sa inyo. Halimbawa, mag-demonstrate ka. Pasensya po kayo, hindi ako sigurado sa 80% ko sa inyo. May makikinig pa sa inyo. Wala. Ito ang 80% ko sa inyo, pinag-aralan ko ito sa research ito. Ito yung research. Nalaman niya, tingnan mo, makikinig sila. So minsan,
Kahit sa church. Wala nang ibang purpose ng preaching, kundi tutulungan ang mga members na maging mapuwid, maging tama ang gagawin para i-bless kayo ng Panginoon. Hello po? Hello? Tanggalin natin yung pride. Kung sinabing mali ang ginawa mo, i-improve mo. Siyempre siya ang boss. Siyempre kung anong gusto na, yun ang masunod, hindi ka. Hello po? Cain become criminal because of his pride. Those who learn to sympathize with the pain suffered by others. Romans 12:15-17. Verse 15, verse 15. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low state. Be not wise in your own conceits. Recompense to men evil for evil. Provide things honest in the sight of all men. Okay, tingnan ninyo. Dapat marunong tayo makipag-sympathize. Hindi yung mas gusto pa natin may mangyari na sama. Sa ngayon, mga basos ni Dr. Willie, siyempre, kumahalak-ak ka mga yan. Gungunan, yan, napapala mo, akala mo kasi sino ka, mga ganyan na. Pero siyempre, kami mga kaibigan, siyempre, nagkikipag-sympathize din kami. Kung totoosin mo naman, kung talagang panahon mo na, wala tayong magagawa dyan. Dila po? Pero may mga sakit kasi na dahil sa pagpapabaya sa sarili. Kaya nga po, huwag natin pabayaan ang ating sarili. Ang ating kaluluwa, kailangan din natin ang salita ng Diyos lagi. Sa medicine, mayroong mga food supplement na anti-cancer, antibacteria, antivirus. Sa salita ng Diyos, may sermon din na anti-cancer, antivirus. Yun ang binibigay ko sa inyo para hindi ma-virus ang kaluluwa po ninyo. Hindi ma-virus ang kaluluwa natin. Hello po? Yung iba nasaktan sa sermon, umalis na ako, pinasukan ng bakterya niya. Virus. Kaya ganun din ang salita ng Diyos. Kailangan din natin minsan ang nabibigay na preaching para po ma-realize natin ang katotohanan. Sandali. Number 8 ba yan? Those who learn to protect others' dignity instead of dragging them down. Nawanawanan ba ibig sabihin niya? May kapatid na nagkasala. Anong gagawin mo? Ganito ang nangyari na kay Daniel, ganito. Ganun ba gawin niya? Palagay na lang natin, halimbawa sa rotan, na puntis na hindi natin alam. Mga kapatid, isang worker, meron akong worker dito na puntis. Iwan ko. Dahil saan? Ganun ba? Sa mga young people, ganun ba? Ang gagawin natin. Anong sabi ng Biblia? Kung merong kapatid na nagkasala, hindi ba yung Diyos na maghusga? Sisirahan ba natin o protektahan natin? Hindi natin kinokonsinti. Pero tapos na eh. Tapos na yan. Anong gawin? Protektahan. Kapatid yan eh. Wala naman tao perfect. At nagpasalamat ka sa bagay na yan, malakas ka. Proverbs 17:9. Proverbs 17 verse 9. He that covereth a transgression seeketh love, but he that repeateth a matter separateth very friends. Okay, anong sabi yan? Pag kinuber mo, pag sinikreto mo, hindi mo ichinismis ang taong nagkasala. Anong sabi ng Biblia? Pagmamahal yan. Pero po, hindi kasalanan na isikreto mo, hindi na kailangan ibulgar mo. Sa mga preachers, pag gumawa ka ng kwento, huwag mong pangalanan. Example lang. So ngayon, pag yung kapatid mo nagkasala, hindi mawala ang pagmamahal, hindi mawala ang pag-ibig, kundi nandyan pa rin yung pagmamahal, gawin ang lahat kung paano natin protektahan. Dahil sinasabi ng Biblia, kung kaya mong protektahan ang kapatid mo sa pananampalataya,
meron ka pagmamahal. Pero, pag hindi mo kaya, but he that separate, the mother, separate, nawala. Very friends. Ibig sabihin, hindi kaibigan, hindi kapatid ang tingin mo sa tao nagkasala. Kaya yung pag-chichismis na yan, hindi yan tama. Kung ano nakita natin bangis, isang tao, ipag-pray mo na lang, hindi kailangan ikalat natin yan. Hello po? Lahat naman tayo ng karapatan eh. Okay, tama. Kailangan natin protektahan ang dignity ng isang tao. Bilang anak ng Diyos, as God's children, we must have the love of God. Yun yung agape. True love is not temporary. Hindi nawawala ang pag-ibig. Ang pag-ibig, permanente yan. Yung iba, mahal ka lang dahil kailangan ka niya. Pag hindi ka niya kailangan, wala nang pagmamahal sa'yo. Yun yung animal love. Yun ang pagmamahal ng politika. May mga politicians, kaya nga minsan, nung pumasok ako sa politika, alam ko na maraming kontrabida. Pati pastors, maraming kontrabida rin. Hindi nila nakikita yung aking isip na matulungan ko sana ang authority ng mga churches. Halimbawa, may isang church sa Pangasinan. Sabi ng pastor sa Kapitan Kap, gusto ko namin magkandak ng public evangelistic dito. Hindi pwede. Baka manggugulo lang kayo, baka may ano lang. Sinabi sa akin, during the campaign yan, ang sa pumili kasi natin, pag nag-run ka as congressman, bibigyan ka ng temporary ID. Tatawagin ka na congressman. After the election, wala na yun. Halimbawa, 6 months lang. May ID naman ako may binigay na congressman. Tumawag ako sa kapitan. Kap, si congressman tayo dito daw. Kahit i-check mo, bakit ayaw mong meron evangelistic campaign sa lugar mo? Ay tutulong ang mga yan sa sige po, congressman, sige po, sir. Kasi baka kasi manggugulo sila, pero sige po. Yun sana ang gusto ko, protektahan natin ang gawain ng Panginoon. Pero may mga pastor pa rin hindi nakakaunawa. Kaya natural lang, pag papasok ka ng politika, alam mo na maraming kontrabida sa inyo. Jeremiah 31:3. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn thee. Yun ang totoong pag-ibig. A true love knows how to sacrifice for others. Pero before we go to number 2, pag ikaw ay napasok sa trabaho, doon sa company mismo, meron talagang problema. Kahit sa teaching, nasubukan ko rin nagturo sa high school, sa national high school. Meron gusto sa'yo, may mga teachers pa rin na kontrabida sa'yo. Siyempre, ako yung gusto ng principal, nagkagawa ng mga programs. Yan, paro lang dito, data ko lang, sino makalayan. Hindi mawawala yan. Hello po. Umalis ako. Lumipat ako sa college. Doon sa college, meron pa rin. Lumipat ako ulit, nagtrabaho ako sa hospital. Sa hospital, meron pa rin. Nagkusahan ako, nag-tricycle ako. Mas maganda yung mag-tricycle na lang ako para walang boss. Ang problema ko noon, pag nabisip, gano'n. Pagkikargahan, pag may lahulog, dahan-dahan naman. Bihira naman ito. Hindi ba naman trabaho ito pang nakita dito ako? Lahat ng trabaho meron, kaya kung saan ka pumasok, alam mo na may problems. Hello po, pag tricycle driver ka, maraming pasit, pinasuplata, sisit-sitat ka lang. Kahit pa mag-drive ka, meron isang pastor, nag-resign, nag-drive ng minibus.
Gano'n na lang. O kaya, magtuktok na lang, kaya linagay niya, ang suksok ay para sa aso, ang nakik ay para sa pintuan lang. Ay, ganyan talaga. Pag naging Christian ka rin, marami rin pagsubok na gagawin ng Diyos. Kaya sa lahat ng larangan ng area, saan naman ila, mayroong problema. Kaya nga po, marunong tayong magpatawad, umunawa sa mga tao. Hello po? A true love knows how to sacrifice for others. Mapalad ang mga tao na hindi lang sarili ang tinitignan. Natuto ka na magsakripisyo para sa iba. John 15:30. John 15 verse 30. Greater love hath no man than this, that a man may lay down his life for his friends. Yung iba hindi kaya yan, pero kapag kaya mo yan, mapalad ka. A true love can remove anger. Ang totoong pag-ibig, nawawala ang galit. 1 John 4:20. 1 John chapter 4 and verse 20. If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Oo, paano mo mamahalin ang Diyos kung kapwa-tao mo hindi mo kayang mahalin? If you love God, learn to forgive others in their trespasses. Amen po ba? If a man say, I love God, tapos ka pa. Okay, salamat. Amen? Everybody, salamat please. Ang purpose ng message na ito para po sa atin. Kapag ginawa natin ito, sinundan natin, alam ko po, makakatulong ito para tayo po ay magiging malakas, matibay, at matatag sa ating pananampalataya. At doon tayo nagiging God testimony sa mga tao. At gusto rin natin yung hindi pabigat, tayo pa maging blessing sa iba. Sana yun ang lagi natin ilagay sa isip natin. Mas piliin natin na tayo ay maging blessing sa iba, hindi po maging pabigat. Amen?